Good morning, COCians! We are the Baby R1 to 2N. Today, we will present the poster of our group. Nobyembre taong 2025 noong nanalanta ang bagyong uwan sa Pilipinas. Itinatayang nasa 230,955 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong ito. Ito ay nagdulot ng pangmalawakang pinsala sa kanilang kabahayan, kabuhayan at kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. Ang poster na ito ay isang panawagan na ating panatiling malinis at ligtas ang ating kalikasan upang mabawasan ang mga trahedya na dulot ng matinding pagbaha. Ngunit, tandaan din natin na ang mga trahedya dulot ng matinding pagbaha ay hindi lamang nakaugat sa ating kalikasan. Bagkus, ito ay nakaugat sa sistematikong katiwalian, kapabayaan at maling pamamahala. Sa ilalim na bahagi, mayroon tayong mga basura na nagsisimbolo kung bakit tayo nagkakaroon ng masidhing pagbaha. Unang-una, mayroon tayong kakulangan sa solid waste management na nagre-resulta kung bakit tayo nagkakaroon ng masidhing pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng mga tubig. Ang pamilyang patong-patong ay kumakatawa sa mga ordinaryong Pilipino. Tayo ay nagdudurusa tuwing may sakuna. Tayo lagi ang unang natatamaan at huling tinutulungan. Samantala, ang drawing na baboy na nakasuot ng magarang mga kasuotan ay nakaupo sa malatrono. Ito ay sumisimbolo sa mga tiwaling opisyal na patuloy pa rin sa pagnanakaw at pagpapasan sa bayan. Ito ay nakasuot ng isang korona na actually ay korona ng mga payaso. Ito rin ay nakasuot ng ginto na kwintas na may nakasulat na certified corrupt. Ipinapakita rito na ang mamamayan ang nalulunod. Tayong naghihirap habang ang mga nasa itaas ay nagpapakahari at reyna. Alam natin na noong tumama ang bagyong Tino, isa ang Cebu sa lubos na naapektuhan nito. Higit sa 90 katao ang nasawi at nasira ang mga kabuhayan at mga bahay ng mga tao dito. Ang mga trahedyang ito ay ating maiiwasan kung naglaan ng tamang pondo at pinaglaanan ng panahon at oras ang mga proyekto na dapat sana ay magpapanatiling ligtas sa ating mga mamamayan. Makikita naman dito sa gilid ang salitang corrupt na nasa kahoy at isang salitang DPWH naman sa isang building na sira-sira na. Isa ang DPWH sa mga ahensya na napatunayan todo ang pangungurap sa masa. Ayon sa mga balita noong taong 2025, nasabi na 421 out of 8,000 flood control projects sa Pilipinas ay ghost projects. Kung hindi pa ito ni-reveal last year, ay magmumukha lamang tayong tanga para sa kanila. Makikita naman natin na lantaran ang kanilang korupsyon. Ang pondo na dapat kasi ay para sa kaligtasan ng mga mamamayan ay napunta lamang sa kanilang mga bulsa. Ang mga baboy na walang ginawa kundi tapakan tayo ng tapakan. Dito naman sa taas, makikita naman natin ang pagkakaroon ng bayanihan. Sumisimbolo ito sa pag-asa at kolektibong lakas ng mamamayan. Meron din tayong mga go bags dito sa gilid na kailangan natin every time magkaroon man tayo ng evacuation. Ipinapakita na kahit sa harap ng kapabayaan ng Estado, tayong mga Pilipino ay iisa pa rin. Gayunpaman, binibigyang tiin na hindi dapat tayo masanay sa ganito. Hindi sapat ang kusang loob na pagtutulungan kung wala namang sistematikong suporta ng gobyerno. Nag-include kami ng isang litrato na kung saan, pati mga hayop, specifically dito ay isang aso. Sa gitna ng kalamidad, hindi lang tao ang mahalaga, kundi ang mga buhay din ng ating mga alaga at ang mga stray animals sa kalsada. Ang panawagan sa taas ay panawagan ng pananagutan. Masasabi ba nating may flood control o flood control? Hinahamon ng panawagan na ito ang mag-ahensya at opisyal na sangkot sa katiwalaan, maling paggastos ng pondo at mga pekeng proyekto. Ito ay panawagan para sa transparency at hustisya na hindi dapat palampasin ng pandaraya habang buhay natin ang taya. Sa kabila ng mga korap na namumuno sa pamahalaan at mga iba pang kasangkot,
Ang proyektong flood control ay isang flood control dahil sa mga namumunong mapaninlang at mapandaraya. Ang puso na ito ay hindi lamang basta-basta panawagan para sa disaster preparedness tungkol sa baha, kundi iniinit nito ang tunay na makataong disaster preparedness mula sa waste management hanggang sa tamang flood control projects. Magkaroon tayo ng isang magandang pamumuhay, magandang kinabukasan, at higit sa lahat, tayo ay magtulungan at ipagsigawan na dapat managot ang mga sangkot sa maanumalyang baha na nangyayari sa ating bansa. Mahirap mabuhay kung lunod tayo sa unos. Lahat ng sangkot Dapat managot!